Yung camera? Oo, O ba? video siya. Okay. I-ano niya daw. Oh, just silent that. Do not open sa, being noisy, okay? At sinabi dito sa mga huling araw, ay magkakaroon, darating ang panahon ng kaguluhan. At ang mga tao ay maibigin sa sarili. Isipin na natin hindi gusto ng Diyos, gusto ng tao. Maibigin sa kanyang sarili. Mind on business. Huwag ka makialam kasi makaibig ako sa sarili ko. Ibig sabihin, huwag siyang pakialaman kahit gumawa siya ng masama. O diba nakita natin ang binasa natin una? Nasabi niya dito, darating talaga ito sa kapanahunan ng kaguluhan. Ibig sabihin, kung nandyan na yung mga antichrist, kaguluhan yun na darating, ay nagugulo na rin ang mga Kristiyano. Kasi pupunta na sila din doon kung saan doon ang mabuti at saan doon ang nakakaano sa kanilang sarili. Kasi mayroon nga sa sarili ay kailangan niyang mapaluagan dahil siya ang nag-govern sa kanyang sarili. Okay? At sinabi niya dito, pinag-aabiso dito ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Okay, ang lahat ng mga Kristiyano ay pwera doon. Dahil alam natin na ang root o ang ugat ng kayamanan o salapi ay Diablo. Kasi si Jesus Christ ay natimp niya ni Diablo na pumunta sila sa taluktok ng bukid, ng bundok, na sinabi niya, tumingin ka dyan, lahat ng kamanggaran, lahat ng mga nakita mong kayamanan ay akin yan, sabi ng Diablo. Pero isang bagay lang, pag maglingkod ka sa akin, ay ibibigay ko yan lahat sa iyo. Pero as a Christian, mayroon tayong katotohanan na nalalaman na sinong nag-create ng mundo. Si Jesus Christ lang, hindi yung Diablo. Kasi yung Diablo na yan, before na-create ni Jesus Christ ang earth, ay nagwar na sila sa langit at pinanghulog na sila. Kaya hindi na sila makapangyarihan kaysa tao. Pero kung ang mga tao ay magpa-under sa kanyang sarili, ang nag-govern doon ay ang Diablo. Alam niyo kung bakit ang tao natikim? Pinapatungan ng Diablo ang ulo. At ang ulo na ito, nagsasabi na, sige, gagawa ng mali. Diba? At kung dito na sa balikat, siya na ang pampatigas na inyong puso para gagawa ng masama. Kaya, ayan ang sinasabi, naghahari ang Diablo. Kaya sinabi niya dito sa verse 2, na sila ay mapagpalalo kung sila ay nasa mga sarati. Mapagmataas na kung magsalita. Mapagsamantala, suwail sa magalat magulang. Ibigay ang 274. Ay ibang pala yung loob. Kasi sabi, kalawang Timoteo, Kapitulo 3. Kapitulo 3, versikulo 3 na tayo. Ang mga walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Alam ninyo ang mga tao na ito, hindi mo dapat ipriksan. Kasi mga lapastangan na sila sa Diyos Hindi na nila kinikilala ang Diyos. Kasi ang Diyos nila ay ang kanilang katawan, sarili. Sila ang nag-govern ng kanilang sarili. At sino ang makapangyarihan nyo? Kasi sabi ng Diablo, ako! Dinasabi niya ng ganyan, ako! Ibig sabihin, ang sarili niya, pinapamataas niya. Kaya walang ibang makagoberno doon, kundi ang kanyang sarili. Kaya makikita mo dito, mga lapastangan sila sa Diyos. As a mga Christian, ay hindi ganun ang mga ugali nila. Walang palalo, walang maging maibigin sa sarili, walang maibigin sa salapi,
walang panalong mapagmataas, walang mapagsamantala. Bakit? Wala sa Kristiyano. Kasi mayroon tayong Holy Spirit na nag-convince sa atin na do not do that kasi that is God. Diba? Sino ang nagpo-convince yun? Ang Holy Spirit. Kasi si Jesus nandun na sa langit. Sinabi niya sa 120 na nakatingin doon sa langit na si Jesus ay nag-up na sa langit. Sinabi niya sa 120 na kanyang mga alagad na sabi niya, I will go to my Father and I will send the Holy Spirit to comfort in your hearts. Lahat kayo ay aalipin ng Holy Spirit upang sa paghihintay natin sa Panginoon dito sa lupa na maraming kaluwaan at maraming pagsubok, ang Holy Spirit ang siyang magkukumbin sa atin. Do not do that is God. Diba? Hindi maganda yan. Dahil hindi kaya-aya sa Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi gumagawa. Hindi gumagawa dyan. At ang mga Kristiyano, avoid dyan. Hindi gumagawa. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa ating binasa, sabi niya, sa verse 3, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa. Ang mga taong ito, believe sa sarili. Dahil wala silang pagmamahal sa kapwa. At sa Christian, sinasabi ng banal na kasulatan, love your brother and your sister and your neighbor. Mamahalin natin ito ang ating mga kapatid na mga lalaki, kapatid na mga babae na maging Kristiyano tayo. Mayroon na yan dyan church talaga na peace be with you. Tapos mag-kiss yan sila. Kasi hopefully, sila, banal talaga ang pagkakilala nila. Holy hug, holy kiss na sinasabi ng Bible sa kanila. Yan ang mga Kristiyano. At sinabi niya dito sa verse 4, sila ay padalos-dalos, napaka-yabang at madalos-dalos. Ibig sabihin, pag nag-speak sila, very hard. Talagang abot sa puso ang pag-i-speak nila. As a Christian, mag-speak mild at malumanay at mahina sa pagsasalita para hindi masaktan ang kapwa as a Christian. Pero ang hindi Kristiyano, sila ay padalos-dalos at matigas ang mga binabato sa kanyang kapwa. Kaya nga binabatay dito at sinachallenge ko Christian and unbeliever, kung paano sila nag-compound, kung paano sila nag-join na separated at separated din ang holy at separated din ang evil. Hindi magkatugma. Yeah. You be seated. Only stand there and then you can video me. All of us, but you stand there.